Magandang umaga mga par. Yes, umaga na po ngayon. Ayan. Nakita niyo na siguro kung ano yung reason ng video ko ngayon nasa computer ko. Ngayon ay 1:42 AM na. Meron pa dapat akong tatrabahuin mga name tags, tsaka notebook stickers. So may mga patrabaho pa ngayon sa printing. Na istorbo kasi nagpahinga ako saglit, nag-browse ako konti sa FB. At sa tagal ko nga na gumagawa ng mga videos, ngayon lang ako gumawa ng reaction video. Ewan ko, trigger ako ngayon. Ang daming dumaan ng mga sumikat na nag-viral na issue ngayon. Pero dito lang ako na-trigger. Ewan ko ba dito kay ate. Siguro given na rin na bukod sa nagtatrabaho ng regular job yung asawa ko ay bumabiyahe din siya ng angkas. So isang point na rin yun. At pero pinakamalaking reason is, ewan ko, na-trigger ako sa pagiging Bisaya. Ayan. So, dahil nga may dugo rin akong Bisaya, mama ko ay Bisaya, and the rest of the family is Bisaya, as well as yung biyanan ko, mga Bisaya din. So, yun, medyo na ano ko na tinamaan ako nung mga nabasa ko ngayong post in regards dito kay Miss Bianca Tan. Yan, si Miss Bianca Tan. So, tingin ko naman kilala na siya ng lahat ngayon. And, ayun nga. Natawa lang ako kasi, ano bang masama sa pagiging Bisaya, te? Tsaka, hindi naman sa nagmamalaki pero, karamihan po ng magaganda ang lahi, nasa Bisaya. Hindi ko naman sinasabi maganda lahi namin. Pero, ayun nga, sinasabi ko lang is, kahit sa mga artista, tingnan nyo, karamihan ng sikat at magaganda, mga Bisaya. At hindi man sila ganun kagaling magtagalog. Oo, inaamin ko madaldal kami. Baka ako lang yun. Joke lang. Pero yun nga, may maingay. O sabihin natin maingay mga Bisaya. Pero, wag ka, mga Bisaya kumbaga nakasalo lahat ng talento. Parang ganun. Pinagpala. Pagdating sa talento, mga Bisaya, magaling kumanta. Magaling mag-English. Magaling makisama. As in magaling sila sa maraming bagay. Kaya ano yung reason mo, Ate Bianca, bakit mo kailangan sabihin na anga-anga ang Bisaya? Excuse me po kasi sa pagkakaalam ko, ang dami kong kilalang Bisaya na apakatalino. Sila yung mas nakakaangat sa buhay. And especially, most of the Bisaya, sila yung nakakapag-abroad at nagkakaroon ng magandang buhay abroad. Not just bilang DH o anumang trabaho. Hindi ko minamaliit yung mga ibang trabaho. Pero ang pinupunto ko lang is maraming Bisaya ang nasa ibang bansa at ganyan din dito sa Pilipinas na mas nakakaangat sa buhay. Kaya payo ko lang po sa'yo, ate, mag-sorry ka na lang kasi tsaka mali ka naman din kasi talaga. And ako, hindi ako ganun kaganda ang natapos ko, pero hindi rin ako valedictorian at hindi ako laging top sa klase. Pero alam ko po na ang debit card ay hindi pwedeng ibayad sa mga rider. Diyos ko naman, napaka-simpleng bagay. Common sense ba? Saan nila nga naman isa-swipe yung debit card mo, te? Tsaka kahit nga high school ngayon, alam nila kung anong debit card, anong credit card. Alam ng mga bata yan, mga anak ko, alam na alam yan. Ano ba naman yung, ay, ayoko ba, te? Hindi ko alam kung sasabihin ko sa'yo, te. Basta yun lang, please lang mag-sorry ka naman. Huwag mo naman lahat porket Bisaya. Tsaka wag ka, baka mamaya malaman-laman namin. May lahi ka rin palang Bisaya, masyado ka mapanliit. Sa lawak ng lahi ng mga Bisaya sa mundo. Sa man lupalop ng mundo, lagi may Bisaya. Baka mamaya kaduluduluhan yan. Galing ka rin pala sa lahi ng mga Bisaya. Kaya, be careful sa mga lumalabas sa bibig. Yun lamang. God bless. And, pasensya na, napa-review, ano tayo bigla, napa-comment din tayong bigla. Kasi naman inaway mo pati mga Bisaya, wag ganun. Daghan na, gwapa sa mga Bisaya. Basta yun na yun. Ewan ko ba? Natatawa na lang ako. Dami ko kasi nabasa ngayong gabi. Tanggal anto ko sa'yo, Ate Bianca. Mukhang mapapadiretso pa ibang trabaho ngayon. Bis na i-idlip na ako. Matutulog na ako. May pasok pa yan ako bukas. Yun lang. God bless sa lahat. And good luck sa Ma'am Bianca. Bye-bye.